Kabanata 1731. Anong ibig mong sabihin na akin siya? Kakarelasyon ko lang siya. Paano ko siya mapipigilan kung talagang gusto niya akong itapon at makipagkita sa iba? Pagkasabi niya noon ay sumandal ang taong nakatayo sa likod niya at mamulong sa tabi ng tenga niya. So, ibig sabihin gusto mo akong mapalapit sa akin. Nanginginig sa takot si Daisy. Matagal nang nakita ni Freya si Knowles ngunit sadyang hindi iyon sinabi kay Daisy. Ihahatid ko muna si Daisy. Hinawakan ni Knowles ang kamay niya. Nabigo si Daisy na kumawala sa kanyang pagkakahawak at bumaling kay Freya para humingi ng tulong. Gayunpaman, nagkibit balikat si Freya na parang walang nakita. Sige na, Freya. Ngumiti si Freya at kumaway sa kanya. See you around. Dinala na ni Knowles si Daisy sa harapan ng sasakyan nang nagawa niyang ipagpag ito. Hindi ako sasama sa'yo. Hinarang niya ito sa pintuan ng sasakyan. Galit ka ba? Inilayo ni Daisy ang mukha at mahinang mumuso. Niyakap siya ni Knowles. Alam kong nagseselos ka. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito para pag-usapan at magkaroon ng solusyon sa iyo? Itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong na may kakaibang tono. Gusto kanya kaya inanunsyo niyang engaged na siya sa iyo. Anong magandang maidudulot ng pagpunta mo dito at kausapin ako tungkol dito? Ngumisi si Knowles at hinaplos ang pisngi gamit ang palad nito. Gayunpaman, ikaw lang ang maaaring makipagtipan sa akin. Kaya kanino ko pa dapat pag-usapan ang bagay na ito? Nagulat si Daisy at hindi umimik kahit isang salita. Dama po ang mga labi ni Knowles sa kanyang noo. Dapat nakita mo na may ibang babae na nanggugulo sa akin, kaya kung wala kang gagawin, hindi ko talaga siya matatanggal. Nagalit si Daisy at muli siyang itinulak palayo. Tapos tanggapin mo na lang siya. Ngumisi ito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi yan uubra. Nakulong si Daisy sa kanyang mga braso. Kung ganoon ano ang gusto mong gawin? Ibinaba ni Knowles ang kanyang ulo at tinitigan ang kanyang inosente at kaakit-akit na pisngi. Engaged na tayo. Natigilan si Daisy at medyo nagulat na tanong, engaged? Kami, sino pa kaya? Kinapa ni Knowles ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mga daliri. Ikaw lang ang taong pwedeng maging fiancé ko. Walang chance ang ibang babae. Si Zenobia ay nag-anunsyo sa media na siya ay makikipagtipan kay Knowles, at ang balita ay kumalat na parang apoy, kaya natural na malaman ng mga Knowles ang tungkol dito. Inihagis ni Diana ang magazine sa mesa. Ano bang nangyayari? Nalilito na ba si tatay kaya nag-uumpisa na siyang mag-ayos ng kasal para sa apo? Diana, huminahon ka. Hindi pa naisapubliko ang relasyon ni Knowles at Daisy, di ba? Hindi alam ni ama ang tungkol dito, kaya lang. Bumangon si Diana. Mukhang oras na para puntahan ko siya at kausapin. Samantala, si Juno at ang kanyang anak na babae ay kumakain sa palasyo kasama si Haring William. Nalaman ni Juno na ang kanyang anak na babae ay nagkasala, ngunit ang kabilang partido ay apo ni Haring William, kaya hindi siya nang ahas na ibigay ito sa kanya ng diretsyo. Kamahalan, mukhang hindi gusto niyang Master Knowles si Zenobia. Natatakot ako na sayangin natin ang iyong pagsisikap. Kinuha ni William ang isang panyo at pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Maaaring linangin ang damdamin. Bata pa si Knowles, at normal lang sa kanya na kumilos sa kanyang init ng ulo. Pero parang may girlfriend na si Young Master Knowles. Bakit hindi ko alam ito? Pinaikit ni William ang kanyang mga mata. Kinagat ni Zenobia ang kanyang mga labi at nagpaliwanag. Sinabi niya sa akin ng personal na ang kanyang kasintahan ay isang babae mula sa parehong kolehiyo niya, at siya ay mula sa drama, theater, at film department. Sa katunayan, sinabi sa akin ng babaeng nagngangalang Lisa na si Knowles ay mahilig sa babaeng ang pangalan ay Daisy. Kaya naman sobrang galit na galit siya sa akin nang malaman niyang ako pala ang nagbalita na makikipagnobyo ako sa kanya in public without his permission. Judging from the photos, talagang napakaganda ng babaeng iyon. Ang kanyang hitsura ay mukhang dalisay at medyo kaakit-akit. Hindi nakakagulat na si Knowles ay nahuhumaling sa kanya. Ngunit hindi ba ang babaeng iyon ay isang random na kasintahan lamang na nakuha niya ng palihim sa kolehiyo? Si Cinderella ay palaging magiging Cinderella. Tututukan lang ni King William ang status na maibibigay sa kanya ng girlfriend ni Knowles. Kabanata 1732. Hanggat hindi pumayag si King William sa kanilang relasyon, imposibleng pakasalan siya ni Knowles. Pagkatapos ng hapunan ng Livingston kasama si William, nagkataon na nakasalubong nila si Diana sa pasukan habang papalabas na sila ng palasyo. Alam ni Zenobia na si Diana ang ina ni Knowles, kaya nagkusa siyang batiin si Diana, Tita Diana. Kailan pa ako naging tiyahin mo?
Ang tugon ni Diana na nagpatigas sa ekspresyon ni Zenobia. Diana glared at her with a stern look. Alam mo naman na may girlfriend ang anak ko pero pilit mo pa ring idinidikit ang kamay mo sa relasyon nila. I wonder kung lahat ng anak ng mayayamang pamilya sa bansa mo ay walang hiya kagaya mo. Medyo nahiya si Zenobia. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na si Prinsesa Diana ng Yar Amor ay magiging mabait at magiliw gaya ng nakikita niya sa ibabaw, ngunit ang sinabi niya ay napakabagsik na ito ay hangganan ng paninirang puri. Kumunat ang noo ni Juno. Mr. Snolls, hindi ba medyo masakit ang sinabi mo? Mr. Livingston, please take better care of your daughter. Hindi man lang binigyan ng mukha ni Diana si Juno. Dumaan siya sa mag-ama at umalis. Napakagatlabi si Zenobia. Pumayag talaga ang nanay ni Knowles na kunin ang babaeng iyon bilang potensyal niyang manugang. Niloloko mo ba ako? Itinulak ni Diana ang pinto ng study at humingi ng paliwanag sa kanyang ama. Inilapag ni William ang mga dokumento sa kanyang mga kamay at tinanggal ang kanyang salamin. Diana, I think this marriage is truly not a bad idea. Ano? Itinukod ni Diana ang mga braso sa ibabaw ng mesa. May girlfriend si Knowles sa sandaling ito, at binibigyan mo ang ibang babae ng green light para maging sira ng kanilang relasyon. Kumunat ang noo ni William at sinabing, ano kayang benefits ang may dudulot ng girlfriend niyang iyon sa kanya? I won't interfere with this relationship if she can bring him benefits. Ngumiti si Diana. Sinadya mo ba? Sinadya ko talaga. Kinuha niya ulit ang dokumento. Hinding-hindi ako papayag na magpakasal ang apo ko sa babaeng walang family background. Hindi ito makakatulong sa pag-unlad ng kanyang karera sa hinaharap. Pare, ang kailangan mo lang gawin ay tandaan ang sinabi mo. Tatanggapin ko lang ang kasalukuyang kasintahan ni Knowles bilang magiging manugang ko. Ang babaeng nagngangalang Miss Livingston ay hindi nakakatugon sa aking mga pamantayan. Lumingon si Diana na may nakakalokong ngiti sa mukha. Sa kasalukuyan, nakatayo si Daisy sa kubyerta at hindi maiwasang bumahing. At ang simoy ng dagat na humahaplos sa kanyang buhok ay ginulo ito. Hinubad ni Knowles ang coat niya, binalot siya nito, at niyakap siya sa mga braso niya. Nanlalamig ka pa rin ba? Mamulong siya, nope. Ang cruise ship ay mabagal na gumagalaw, ang mga ilaw sa baybayin ay maliwanag, at ang kahangahangang niyan ay naaninag sa ilog na parang isang suso ng kinang na lumulutang sa ibabaw. Ang kahangahangang eksena sa gabi ay nalampasan ng mabituing kalangitan sa gabi. Idiniin ni Knowles ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo at tumawa. Little dummy, ikaw ang tanga dito, ngumiti siya. Kung hindi ka pipik, paano ka magseselos ng ganito katagal? Nabulunan si Daisy sa sariling salita at tinulak siya palayo, pinagtatawanan mo lang ako. Hinayla siya ni Knowles sa kanyang mga bisig, at ang mga labi nito ay tila papalapit sa kanyang pisngi. Daisy, hindi alam ni Daisy kung saan titingin, at ang kanyang hininga ay dumampi sa kanyang pisngi na parang sapot. Wala na siyang matatakbuhan at kakainin na siya ng buhay. Nagtaas baba si Knowles at bigla na lang hinalikan sa labi. Napuno ng halimuyak ng tanglad ang kanyang bibig, at ang kanyang pagnanasa ay naangat sa sandaling ito, kaya nabasag niya ang kanyang mga labi at ngipin. Habang ang mga emosyon ay tumagos sa kanyang katawan. Napakalalim ng gabi, kaya pinabalik ni Knowles si Daisy sa Hilton Villas. Ibinaling niya ang kanyang ulo, sinulyapan ang dalaga na nakatulog ng mahimbing na isinandal ang ulo sa kanyang balikat at marahan siyang binuhat palabas ng sasakyan. Pagkatapos ay binuhat niya ito sa kwarto at inihiga sa kama, ngunit biglang gamulong si Daisy at niyakap siya. Idinampi pa niya ang tuktok ng ulo niya sa dibdib nito. Bahagyang nagulat si Knowles pero hindi niya maiwasang tumawa at kurutin ng marahan ang pisngi niya. You don't let your guard down when you're around me. Knowles, bulong niya. Kabanata 1733. Inayos ni Knowles ang mga hibla ng buhok na dumidikit sa kanyang pisngi at marahang tumugon, nandito ako. Makalipas ang mahabang panahon, ang tanging natanggap niya ay ang tunog ng mababaw at haba ng paghinga nito. Umupo si Knowles sa gilid ng kama at pinagmasdan siya saglit. Biglang nag-vibrate ang bulsa niya at kinuha niya ang cellphone niya. Ito ay isang text message. May naka-attach na larawan sa text message, at ipinakita sa larawan na ang dalagang naglalakad sa tabi ni Juno ay si Lisa. Kinabukasan, maulap at maulan. Itinulak ng assistant ni Juno ang pinto ng kwarto at iniabot sa kanya ang isang parsela. Mr. Livingston, sa inyo na po ito. Katatapos lang maligo ni Juno. Dahan-dahan niyang itinali ang sinturon ng kanyang bathrobe at sinulyapan ang parsela. Sino ang nagpadala nito? Hindi ko alam.
Sinabi lang sa akin ng delivery man na dapat mong tanggapin. Kinuha ni Juno ang pakete, pumunta sa sopa, umupo, at binuksan ang pakete. Kasing laki ng palad niya ang kahon at napakagaan. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Pagbukas niya ng box, USB flash drive pala ang laman nito. Ilang segundo ding natigilan ang katulong. Bakit may magpapadala sa atin ng USB flash drive? Kumunat ang noo ni Juno at pinapanta ang kanyang katulong para kumuha ng laptop. Pagkatapos ay ipinasok niya ang USB flash drive sa laptop at nalaman niyang may dalawang folder sa flash drive. Binuksan niya ang isa sa mga folder, at naglalaman ito ng isang video. Sa sandaling nagsimula ang video, biglang isinara ni Juno ang laptop. Ang kanyang ekspresyon ay tila labis na nalungkot. Narinig lamang ng katulong ang boses mula sa video at natigilan ito sa pwesto. Isa siyang normal na tao, kaya imposibleng hindi niya alam ang nilalaman ng video. Mr. Livingston, is this a prank? May magpapadala talaga ng mga ganyang video. Itinaas ni Juno ang ulo niya at sinabing may matigas na mukha. Pwede ka munang lumabas. Pagkalabas ng kanyang katulong sa silid, kinuha ni Juno ang telepono at tinawagan si Lisa. Halika sa kwarto ko. Lalong lumakas ang ulan sa labas ng bintana. Nang dumating si Lisa, hindi niya napansin ang kakaiba sa ekspresyon ni Juno. Naisip niya lang na pinalabas siya ni Juno ng pribado para sa kanyang pagnanasa. Ngunit hanggat maaari niyang hawakan si Juno bago ito umalis sa Yar Amor, magkakaroon siya ng paraan para takasan si Donald, magkakaroon siya ng higit na kalayaan kaysa noong siya ay nakulong sa black market. Mr. Livingston, hinawakan ni Juno ang kamay niya at inihagis siya sa desk sa susunod na segundo. Natigilan si Lisa, at bago pa man siya makabalik sa kanyang katinoan, hinawakan na siya ni Juno sa buhok at pinilit na humarap sa monitor ng laptop. Ikaw ba ang nasa video na ito? Nang makita ang nakapos na video, namutla ang mukha ni Lisa. This isn't. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Juno, at marahas niyang hinawakan ang buhok nito. Alam mo ba ang halagang kailangan mong bayaran sa panloloko mo sa akin? Nakuha mo akong gumastos ng $150,000 sa iyo noong hindi ka na virgin. No, Mr. Livingston, this is... May nagtatangkang iframe ako. Sumakit ang kanyang anit, at nagsimula siyang humagulgol. Inihagis siya ni Juno sa sahig, kinuha ang telepono, at tatawagan na sana si Donald. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lisa. Mr. Matthews won't let me go once he learned na nalaman ni Juno ang tungkol sa sikreto. Sumugod siya at hinampis ang phone ni Juno sa sahig, pero sinampal siya ni Juno ng backhand. Tumalikod ang katawan ni Lisa, at sumuray-suray siya ng ilang hakbang bago siya nakahanap ng balanse. Sumabog ang sama ng loob na naipon sa kanyang tiyan. Kung maglakas loob kang sabihin ito kay Mr. Matthews, hindi ka ba natatakot na ibunyag ko ang sikreto mo sa publiko? Hindi inaasahan ni Juno na may lakas ng loob si Lisa na pagbabantaan siya, at humigpit ang mga kamao na nakapatong sa kanyang tagiliran. Ano ang sinabi mo? Duguan ang mga mata ni Lisa, at nginisyan siya. If you leave me with no choice, hindi ka rin makakalabas sa bagay na ito nang hindi nasaktan. Ang imahe na sinusubukan mong panatilihin sa harap ng publiko ay magkakalat sa kalaunan. Wala akong kawala, pero iba sa'yo. Nang makitang natigilan si Juno sa kinauupuan, nanlilisik ang tingin sa kanya, tumaas ang pride ni Lisa. Hindi alam ni Miss Livingston ang tungkol sa iyong mga libangan, di ba? Kung may nasabi man akong hindi sinasadya. Umungol siya, how dare you? Kabanata 1734. Mahina akong tinapik ni Lisa ang kanyang palda para linisin ang alikabok. Maglakas loob man ako o hindi, depende lang sa ugali mo, Mr. Livingston. Hanggat makakaalis ako sa relasyon natin sa negosyo nang hindi nasaktan, kasama ko sa libingan ang sekreto mo. Gayunpaman, kung hindi ako makaka-address ng ligtas, huwag mo akong sisihin sa pagsira ng iyong pamilya at pagsira sa iyong reputasyon. SASAKTAN ko siya kung saan masakit sa pamamagitan ng pagkurot sa kanyang kinabukasan. Ang mga taong may mataas na katayuan ay kadalasang natatakot sa gayong mga kaguluhan. Ang libangan na ito ay sapat na upang sirain ang imahe ng isang mabuting asawa at ama na kanyang pinananatili sa harap ng iba sa Hanistan. Masyadong masaya ang mga tao sa matataas na uri, ngunit hinding-hindi nila hahayaan na malantad at magamit laban sa kanila ang kanilang mga aksyon. Dahil may pera sila, itikom nila ang bibig ng lahat. At kapag ang mga babaeng iyon ay binayaran ng tamang halaga, natural lamang sa kanila na itago ang mga bagay sa kanilang sarili. Kung tutusin, takot din silang magkagulo. Pero iba ako,
Kung iiwan niya ako ng walang ibang choice, I'll definitely drag him down with me. Pinigil ni Juno ang galit sa kaibuturan at pinakalma ang sarili. Magkano ang gusto mo? Lumapit si Lisa sa kanya at nagkusa na pumulupot ang mga braso sa leeg nito. Ayoko ng pera. Ikaw lang ang kailangan ko para maging ligtas ako. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaparada ang kotse ni Zenobia sa drama, theater, at film department ng kolehiyo. Habang unti-unting hamupa ang ulan, ibinaba niya ang bintana ng sasakyan sa kalahati, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa karamihan. Hanggang sa lumabas si Daisy sa academic building ay nakilala siya ni Zenobia sa isang sulyap lang sa larawan. Bumaba si Daisy sa hagdan at napaangat ang ulo nang marinig niyang may tumawag sa kanya. Parang pamilyar ang babaeng bumaba sa sasakyan. Parang nakita niya na siya somewhere. Natigilan si Daisy nang lumapit sa kanya ang babae. Ito ang babae mula sa video ng panayam. Kilala mo ba ako? Pinagmasdan ni Zenobia si Daisy at nalaman niyang lahat ng mga damit niya ay pasadyang ginawa ng mga kilalang tatak sa mundo. Ang kanyang pangitaas ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyar, at ang tila ordinaryong cotton backpack na mayroon siya ay mula sa pinakabagong spring fashion series ng Chanel. You're Noel Ace's girlfriend, kaya kilala kita. Hindi nagpatalo si Daisy sa kanya. May maitutulong ba ako sa'yo? Magkano ang binabayaran ni Noel Ace para maging girlfriend kanya? Mukhang nagulat si Daisy. Ano? Nag-cross arms si Zenobia at tumingin sa kanya na may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, walang paraan na pagmamay-ari mo ang lahat ng mga custom-made na damit at mga aksesori sa fashion. Dahil dito, wala akong nakikitang ibang paraan para makuha mo ang iyong mga kamay sa lahat ng mga item na ito bukod sa pagkuha ng mga ito mula sa Noel Ace. Bukod sa figure at itsura mo, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gusto ni Noel Ace sa iyo. Sa palagay ko ay hindi ako mas masama kaysa kay Daisy, hindi banggitin na mayroon akong background, hitsura, at figure ng pamilya. Isa rin akong estudyante sa architecture department ng isang sikat na universidad sa Houston, at kasalukuyang inihahanda ko ang aking sarili na mag-aral para sa master's degree. Sa kanya naman, kahit gaano siya kahirap, magiging entertainer lang siya na papasok sa entertainment industry bilang artista. Siya ay magiging isang tao na maaari lamang yumukod sa kapangyarihan ng kapitalismo. So, how could she deserve Noel Ace more than I do? Malamang naintindihan ni Daisy ang gusto niyang sabihin at humagalpak ng tawa. Are you saying that I'm a college student and Noel Ace is my sugar daddy? Aminin mo na lang, walang pakialam ang ugali ni Zenobia. Marami na akong nakitang college students na katulad mo sa university ko. Sabihin mo sa akin, magkano ang allowance na ibinibigay sa iyo ni Noel Ace? Napangiti si Daisy, balak mo ba akong bayaran para iwan ko siya? Kung matalino ka para tanggapin ang pera ko, $15 million. Kung hindi mo ako mababayaran ng ganitong halaga, hindi ko isa sa alang-alang ang iyong alok. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Daisy. Bahagyang napahiya ang ekspresyon ni Zenobia. Ginagago mo ba ako? $15 million. Gawa ka ba sa purong ginto? Ano sa tingin mo ay nagkakahalaga ka ng ganito kalaking pera? Pinigilan ni Daisy ang ngiti at nagkibit balikat. Sa tingin ko worth it ako. Ang $15 million ay itinuturing na wala sa akin, kaya sa tingin ko ay hindi mo ako mapapagawa kahit na mabangkarot ka. Kabanata 1735. Nagulat si Zenobia at biglang nagpakawala ng galit na tawa. Nasisiraan ka na ba ng isip? Lalong tumindi ang ngiti ni Daisy, at may bakas ng palihim na sumili sa kanyang almond eyes. Tapos may balak ka bang bayaran ako ng pera? Mapasa iyo ang Noel Ace basta't handa kang bayaran ako ng $15 million. Pinukaw niya si Zenobia sa puntong ito. Nawala ka na ba sa isip mo? $15 million, bakit sa tingin mo ay sulit ang perang iyon? Siyempre, worth it ako. Nag-cross arms si Daisy. Ito ay $15 million lang, hindi mo man lang ako mababayaran yan. Kaya, anong uri ka ng mayamang pamilya? Hindi kaya ang iyong pamilya ay talagang walang gaanong pera? I've never seen such a poor wealthy family. Ikaw. Namula ang mukha ni Zenobia dahil sa galit. Hindi naman sa ang pamilya ko ay hindi nagmamay-ari ng $15 million, ngunit magkano ang $15 million? Kahit na ang aking pamilya ay may ganitong halaga ng pera, ito ay hindi isang bagay na maaaring i-withdraw at gamitin upang bumili ng isang tao ng basta-basta. Akala ko magugilty ang babaeng ito at hindi man lang niya may angat ang ulo niya sa harap ko, pero mas confident siya kaysa sa akin.
She's actually asking me for $15 million. Sa tingin ba niya ay isa siyang pambansang kayamanan? Nang makita ang kanyang impes na hitsura, napangiti si Daisy, tinapik ang kanyang balikat, at pinatikim siya ng sarili niyang gamot. Kung wala kang pera, aminin mo na lang. Marami na akong nakilalang mga socialite sa buhay ko. Hindi mo dapat ikahiya ang hindi mo kayang magbayad sa iba ng $15 million. Pagkatapos sabihin niyon kay Zenobia, umiwas si Daisy. Nanlamig si Zenobia sa kinauupuan, pagkatapos ay nabasag ang kanyang bag sa ibabaw ng sasakyan sa galit. Damn that bitch! Sa Knowles Group, umupo si Colton sa sopa, tinitingnan ang impormasyon ni Juno. Maya-maya, inalis niya ang tingin niya sa mga dokumento. Siya ba ang backer ni Lisa? Kinuha ni Knowles ang tasa ng tsaa at dahan-daang humigop dito. Hindi siya ang tagapagtaguyod niya ngunit higit sa lahat ay customer niya. Ang nakakahiyang libangan ni Mr. Livingston ay ang ginagamit niya para banta siya. Isinara ni Colton ang laptop. Hindi mo ba nalaman ang tungkol sa kanya? Bakit kailangan mo akong kumilos? Napangiti si Knowles, ako ang taong nagpadala kay Lisa kay Donald. Naisip ko na hanggat nahihirapan siya habang nasa poder niya si Donald, hindi siya ganoon kadalas kumilos. Pero hindi ko ine-expect na magaling siya pagdating sa pagkuha ng mga pagkakataon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tasa at hindi nagmamadaling idinagdag, hindi ko kayang saktan si Donald ng padalos-dalos sa ngayon. Hindi bababa sa hindi bago ang Knowles Group ay naging matatag. At sa palagay ko ay hindi mo gugustuhing harapin ni Daisy ang lahat ng uri ng problema sa hinaharap pagkatapos niyang piliin na manatili sa akin o pakasalan ako. Ang itinuring niya ay hindi kailanman ang kanyang kasalukuyang katatagan kundi isang pangmatagalan. Ang mga Knowles ay nahulog sa kanilang pagkamatay dahil sa kanyang lola, si Madam Knowles na walang ingat na pagkilos noong mga unang taon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga limitasyon na kinakaharap ng kumpanya sa panahon ng kasalukuyang pag-unlad nito ay likas na mahirap. Gayunpaman, pinagsama-sama na ng Black Gold ang posisyon nito sa Slakova. Kaya naman, nang bumalik si Colton sa Slakova, hindi na siya mahihirapan sa pagkuha sa Black Gold. Sumandal si Colton sa likod ng sopa. Paf, huwag tayong masyadong sigurado na pakakasalan ka ni Daisy in the future. Gayunpaman, bukod sa akin, makakahanap ka ba ng ibang taong kwalipikadong maging bayaw? Pigil ang ekspresyon ni Colton. Ang lalaking ito ay may sapat na puhunan para kumilos at magsalita ng may kumpiyansa. Ni Willa New York ay walang lakas ng loob na maliitin siya, kaya hindi ko masasabi na hindi siya isang taong may kakayahan. Bagaman ang Knowles Group ay kakasimula pa lamang sa pagkuha ng momentum, hindi pa ito nagpapatatag. Kaya kung kumilos si Knowles ng walang prinsipyo at masyadong mayabang, makakasakit siya ng maraming tao sa maagang yugtong ito. Magdudulot lamang ito ng mas hindi matatag na pag-unlad ng kumpanya sa susunod na yugto. Maaari niyang dalhin ang Knowles Group kung nasaan ito ngayon sa loob lamang ng ilang taon. Aabutin na lang siya ng ilang taon para ganap na pagsamahin ang Knowles Group. Ilang oras na lang bago niya makamit ang lahat ng ito. Sinabi ni Wayne noon na hindi natin maikukumpara ang ating sarili kay Knowles dahil kung ano ang mayroon tayo ay binigay sa atin ni na tatay at nanay. Para naman kay Knowles, maliban sa kanyang hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan, kailangan niyang ipaglaban ang lahat ng iba pang pag-aari niya sa buhay. Dahil dito, walang paghahambing. Huminga ng malalim si Colton at tumayo. Tapos makikipagkita ako kay Mr. Livingston at kakausapin ko siya ng personal. Kabanata 1736. Pagkaalis ni Colton, pumasok si Edison at huminto sa tabi ni Knowles. Sir, pinuntahan ni Miss Livingston si Miss Vanderbilt sa college. Nanlamig ang mga mata ni Knowles. Wala naman siyang ginawa diba? Umiling si Edison. Hindi, nag-chat lang sila, at umalis na siya. Kung may nagawa man siya, siya na ang susunod na Laravise. Tumayo si Knowles at umalis nang walang sabi-sabi. Umuwi si Zenobia mula sa kolehiyo at dumiretso upang makilala si Haring William. Nakatayo siya sa koridor sa labas hanggang sa dumating ang mga tauhan ng korte. Paumanhin, Miss Livingston, may mga bisita ang kanyang kamahalan at hindi ka makikita. Kailan kaya magiging available ang kanyang kamahalan? Kailangan niyang makita kung gaano ka-arrogant ang babaeng iyon. Hindi siya maniniwala. Siya ang apong babae na hinirang ng hari, hindi isang gold digger. Kung magkakaroon ng interes ang kanyang kamahalan, si Daisy ang hahawakan. Magsasalita pa sana ang mga tauhan ng korte nang may makita siyang galing sa hindi kalayuan at sa katumango. Mr. Knowles, namutla ang mukha ni Zenobia nang makita si Knowles,
ngunit dahil may mga tagalabas, hindi niya akalain na may gagawin si Noel Ace sa kanya sa publiko. Kaya naman, tumayo siya ng matangkad. Si Noel Ace ay walang ekspresyon gaya ng dati, malamig at masungit. Ano ang ibig sabihin ni Miss Livingston dito para kausapin ang kanyang kamahalan? Mukha siyang nagigilty at nahulaan niya na malamang may sinabi ang gold digger. May mga isyo, bawal ba yan? Nanatiling kalmado si Noel Ace. Tungkol saan ito? Mind to share. Iniangat ni Zenobia ang kanyang kamao nang maramdaman niya ang stress. Wala itong kinalaman kay Mr. Knowles. Sigurado ka. Nagsimulang pagpawisan ang kanyang likod habang nakatayo sila sa ilalim ng air conditioning, kaya pinalamig siya nito hanggang sa buto. Sinenyasan ni Noel Ace ang lahat na umalis sa kanila. Napatingin sa kanya si Zenobia. Batukan mo ba ako? If I do, it's because you've crossed my boundaries. Tinitigan siya ni Noel Ace, hindi mabasa ang mga mata. Kung hindi ka kumilos, wala akong pakialam na turuan ka ng leksyon sa ngalan ng iyong ama. Kinilig si Zenobia at napabuntong hininga. Gusto lang kita. Mali ba yon? Bakit mo ako Gina ganito? Tumawa si Noel Ace. Kung may utak ka, hindi mo nasasabihin. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makuha ang gusto ko. Wala akong ginawang mali, at sinabi ng tatay ko na ipaglaban ko ang mga bagay na gusto ko. I don't think I'm too bad. Hinawakan ni Zenobia ang kamay niya at umiyak, ganan ba kahirap pakasalan ako? Hindi ko kailanman nagustuhan ng isang tao. Kaya kung ibigay ang anumang gusto mo kung ikasal tayo, at ako ang magiging munting asawa mo. Tinanggal ni Noel Ace ang kamay niya. You would stoop so low. Anak ka talaga ng tatay mo. Tumigil sa pag-iyak si Zenobia at tumingin sa kanya. Pwede mo akong ipahiya pero huwag ang tatay ko. You deserve to be shamed, as for your father. Tumigil si Noel Ace at ngumisi. Ang dami mong alam sa ginawa niya. Nanlamig si Zenobia. Anong ibig mong sabihin? Inayos ni Noel Ace ang kanyang suit habang sinabing, kilala mo ba si Lisa Frazier? Kinilig si Zenobia at hindi naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Masasabi niyang nagigilty siya, I guess you do. Nawala ang pagiging cool ni Zenobia. Ay, hindi ako close sa kanya. Walang ekspresyon si Noel Ace habang nagsasalita. Alam mo ba kung anong nangyari sa Reese's? Natulala na naman si Zenobia. Paanong hindi niya alam ang tungkol sa Reese's? Napilitan sila sa isang sulok dahil may nasaktan sila. Kabanata 1737. Narito ang ilang payo. Kung ayaw mong sundan ang mga yapik ni Reese's, pinakamahusay na huwag kang gumawa ng anuman. Umalis si Noel Ace, nagsimulang manginig si Zenobia. Siya ba ang nasa likod ng nangyari sa Reese's? Nang gabing iyon, pagkatapos ng ulan, basa ang lupa. Umihip ang hangin at napuno ang hangin ng halimuyak ng basang damo. Kakarating lang ni Daisy sa villa at tumayo sa pintuan para tanggalin ang kanyang sapatos nang marinig niyang tumunog ang doorbell. Lumingon siya para kunin ito. Sino ta? Nagulat siya nang makita si Noel Ace. She then hummed at bumalik sa kwarto. Isinara ni Noel Ace ang pinto, niyakap siya mula sa likod, at ngumiti. Galit ka na naman. Inalis ni Daisy ang mga kamay niya. Pumunta sa akin ang Finca Karapatang-Ari mo. Ano sa tingin mo? Who's my Finca Karapatang-Ari Bulong nito sa tenga niya, hindi ba nandito ang Finca Karapatang-Ari ko sa braso ko? Napangiti si Daisy. Di ba estudyante lang ako binibigyan mo ng allowance? Umupo si Noel Ace sa sopa at hinayla siya sa kandangan nito. Pwede mo ba akong bayaran para sa'yo? Umubo si Daisy at sinampal siya. Ang dumi ng isip mo. Idiniin siya ni Noel Ace sa kanyang dibdib at ngumiti ng malawak. Mukhang hindi ka nabuli. Hindi ako nabuli. Medyo proud sa sarili si Daisy. Gusto niya akong bayaran para iwan ka. Sabi ko sure, bigyan mo ako ng $15 million at ibebenta kita sa kanya. Napawi ang ngiti ni Noel Ace at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ibebenta mo ba ako sa halagang $15 million lang? Tumaas ang kilay ni Daisy at sinabing, oo, $15 million, magandang discount ito. Lumingon si Noel Ace at kinulong siya, nag-aapoy ang mga mata. Talaga? Bago pa makapag-react si Daisy ay sinimulan na niya itong kilitiin. Ako, hindi, hahaha, sorry, Nolly. Hinalikan ni Noel Ace ang kanyang mga labi. Hingal na hingal siya sa pagtawa, pero ngayon ay nasusuka siya. Hinayaan siya ni Noel Ace na huminga at hinalikan siya ng mas malalim. Bumagsak si Daisy sa kanyang mga bisig na walang natitirang lakas, at ang kanyang mga mata ay may mga luha, na ginawa siyang napaka-inosente. Pinunasan ni Noel Ace ang kanyang mga luha. Pasensya ka na ha.
Galit na hinawakan siya ni Daisy sa kanyang kwelyo at kinagat ang leeg. Nanigas ang katawan ni Knowles. Daisy, bumitaw si Daisy at natuwa siya nang makitang nag-iwan siya ng markang iniwan nito sa kanya noon. May napansin siya at nagtatakang tumingin kay Knowles na tila nagpipigil. Ikaw, agad namang bumangon si Knowles at umupo sa gilid, tinakpan ng kamay ang mukha. Kailangan niyang lumayo sa kanya para kumalma at mapatay ang apoy sa kanyang puso. Bumangon si Daisy at umiwas ng tingin. Kung hindi siya nagkamali ng hula, ito ay... Tahimik na tumingin si Daisy sa kanya at napansin niyang himalang namumula ang kanyang mga tainga. Mamula-mula talaga ang Knowles na mang-aasar sa kanya ng walang ekspresyon. Nakatuklas si Daisy ng isang buong bagong mundo at umupo sa tabi niya. Nolly, tumanggaw si Knowles at tiningnan siya sa mga puwang ng kanyang mga daliri ngunit hindi gumagalaw. Pinilit ni Daisy na hindi tumawa. Namumula yung tenga mo. Tumawa si Knowles at tumingin sa kanya. Daisy Vanderbilt. Hindi pa niya ito tinawag sa buong pangalan nito. Nagulat si Daisy. Oo, hinawakan ni Knowles ang kanyang baba at samandal. I will let you win this time. Siya ay aalagaan siya sa hinaharap. Nang gabing iyon, alas 7 ng gabi, ang buong executive restaurant ng Sunrise Hotel ay naka-reserve. Tumutugtog ang musika sa bulwagan at ang kapaligiran ay tahimik, komportable, at kalmado. Tumingin si Juno sa binata, na mukhang hindi pangkaraniwang nakaupo sa harapan niya, ibinaba ang kanyang baso, at nagtanong, sabi mo matutulungan mo ako, pero bakit kita? Pagkakatiwalaan, Kabanata 1738. Alam ng binata ang tungkol sa kanyang sitwasyon, at dahil doon ay naging alerto si Juno. Si Lisa, ang ambisyosong babaeng iyon, ay medyo dobleng problema, kaya kailangan niyang harapin ang bagay na ito ng may pag-iingat. Tiningnan ni Colton ang pagkain sa mesa. Hindi ka bibitawan ni Lisa kapag kumapit siya. Wala kang choice, huminga ng malalim si Juno at nagkaroon ng komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang swerte niya lang na ma-involve siya sa babaeng tulad ni Lisa. Siya ay baliw. Walang positibong kinalabasan matapos siyang hawakan. Kami sa Slakova ay lumalaban hanggang sa huli. Gagawin namin ang lahat para maibalik ang lahat. Tumangala si Colton. Depende ang lahat kung handa kang ilagay ang iyong sarili sa mas magandang posisyon bago magkawatak-watak ang mga bagay-bagay. Huminto si Juno at tumahimik ng matagal. Sigurado ka bang matutulungan mo ako? Ngumisi si Colton. Kapag may gusto, may paraan. Kung gusto mong mawala siya, laging may paraan. Kinabukasan, pumasok si Zenobia sa hotel suite na tinutuluyan ng kanyang ama at pumasok na may dalang spare keycard. Nakatayo siya sa pintuan at nakakita ng ilang sapatos ng kababaihan. May narealize siya at nagmadaling pumasok sa kwarto. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Lisa na papalabas ng shower. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zenobia nang makita siya. Baka sa mukha ni Zenobia ang pagtataka. Bakit ka nandito, Miss Livingston? Ako, sinubukan ni Lisa na magpaliwanag, ngunit lumakad si Zenobia at binigyan siya ng isang mahigpit na sampal. Sino ka sa tatay ko? Kinuha ni Lisa ang tama, at ang kanyang katawan ay tumalikod at hamampis sa salamin na pinto. Hinawakan niya ang mukha niya at tumawa. Hindi mo ba masasabi? Wala nang saysay na itago ito ngayong nakalabas na siya. Sumugod si Zenobia para sunggaban siya. Bitch, wala kang dignidad. How could you seduce my dad? Tinulak siya ni Lisa palayo. Nawala ng paa si Zenobia at bumagsak sa sahig. Agad namang lumapit sa kanya si Lisa para bigyan siya ng isang sampal. Tinakpan ni Zenobia ang mukha at hindi makapaniwala. How dare you slap me? Natawa ng baliw si Lisa. You chase after Knowles like a puppy, yet you think I have no dignity. Ikaw, nanligaw ako sa papa mo. Ipokrito ang tatay mo. Marahil ay hindi mo alam na ang iyong ama ay nakitulog sa mga babae na mas bata pa sa iyo. Siya ay mas mababa sa isang hayop, ngunit gusto mong magsalita tungkol sa dignidad. Natigilan si Zenobia at naalala ang sinabi ni Knowles sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Miss Livingston, mukhang may pakialam ang tatay mo sa kinabukasan niya, at sa tingin ko ay hindi mo rin gustong masira ang reputasyon ng tatay mo. Napahawak si Lisa sa mukha niya at nagmamalaki. May dumi ako sa papa mo. Kung ilalabas ko, sa tingin mo makakabalik pa siya sa bansa mo. You're threatening my daughter. Lumabas si Juno sa pintuan. Nagulat si Lisa, ngunit mabilis siyang nakabawi. Mr. Livingston, sinampal niya muna ako. Huwag mong kalimutan na alam ko ang sikreto mo. If you dare cross me, I'll ensure your family's downfall.
Tahimik si Juno hanggang sa lumitaw ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasombrero. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at sinabing may nakakatakot na ngiti, Lisa, matagal na akong naghahanap sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lisa, at nahati ang kanyang pagmamataas. Ay Ivanka, lumingon si Juno para sabihin kay Ivanka, Madam Tomlin, gagantimpalaan ka ng maganda kung maaalagaan mo ito. Kabanata 1739. Ngumiti si Ivanka, huwag kang mag-alala, Mr. Livingston. Sinanay ko siya, kaya ako na ang bahala sa kanya. Namutla si Lisa, sa labas, sa isang abandonadong bodega. Naglakad si Ivanka kay Lisa, na binugbog ng husto. Inabot ni Lisa ang nanginginig na kamay, hinawakan ang kanyang pantalon, at umiiyak na nagmamakaawa, Ivanka, hindi kita pinagtaksilan. Please believe me. Humalaklak si Ivanka, yumuko, at hinawakan siya sa kanyang baba. Lisa, pumayag akong tulungan ka dahil nakita ko kung gaano ka kaambisyosa, pero hindi ko ine-expect na susubukan mong tanggalin ako kapag nakarating ka na sa Yaramore. Ako, hindi ko. Inubos ni Lisa ang lahat ng lakas niya para magsalita. Please give me one more chance. I beg you. No more fucking chances. Tumayo ng tuwid si Ivanka at sinipa si Lisa habang nagmumura, sa tingin mo ba wala akong natutunan sa pagiging nasa lansangan sa loob ng maraming taon? Sa tingin mo ba hindi ko kakayanin ang konting beach? Napabuntong hininga si Lisa dahil sa 4 na pulgadang takong. Nanginginig, at napaungol na lamang siya. Lumingon si Ivanka at tumingin sa lalaking katabi niya. Cut off her fingers, tumigil ang paghinga ni Lisa, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi, Ivanka, natutunan ko ang aking aralin. Please give me another chance. Kahit anong pakiusap niya, hinawakan siya ng lalaki at ibinaba ang kamay niya sa slab. Isa pang lalaki ang naglabas ng kutsilyo at dahan-daang lumapit kay Lisa. Paus ang boses ni Lisa dahil sa pag-iyak. Hindi ang mga daliri ko. Ivanka, pabayaan mo na ako. Hindi ko na uulitin. Naharang ng tela ang boses niya na itinulak sa bibig niya. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, at ang kutsilyo ay bumaba ng hindi kumukurap. Tumalsik ang dugo sa sahig, at nawala ng malay si Lisa sa sakit. Sa sandaling iyon, isang pulis ang sumugod sa pintuan na may hawak na baril. Ay freeze, napapalibutan ka. Ipakita mo sa akin ang iyong mga kamay. Nakarating kay Knowles ang balita tungkol sa pag-aresto ng mga pulis. Walang ingat niyang binuklat ang ilang dokumento habang nagtatanong, nakuha mo ba lahat? Tumanggaw si Edison. Oo, si Ivanka at ang kanyang mga tauhan ay nahuli at naghihintay ng paglilitis. Ibibigay sila sa pulisya ng Slakova. Ano si Lisa? Naputol ang mga daliri ni Lisa, kaya dinala siya sa ospital. Binabantayan siya ng mga pulis kaya hindi siya makatakas. Nagpatuloy si Edison. Kinausap ni Mr. Livingston si Mr. Matthews at sinabi sa kanya na pinagbantaan siya ni Lisa. Hindi dapat isipin ni Mr. Matthews na tayo ang nasa likod nito. Ang pagkuha kay Juno na patawan si Ivanka na parusahan si Lisa at ipaalam sa pulisya para mahuli silang lahat ay pagganti sa pagtulong kay Lisa na isagawa ang aksidente 4 na taon na ang nakararaan. Nilalaro ni Ivanka ang buhay ng tao at ipapadala siya sa bilangguan kapag siya ay umuwi. Si Lisa naman, bata pa siya, kaya magiging komplikado. Gayunpaman, dahil ginulo niya ang pagtutulungan ni Donald at Juno, hindi siya pinabayaan ni Donald habang hindi siya hinayaan ni Juno na mabuhay. Ibinaba ni Knowles ang mga dokumento at tumayo. Sabihin mo na sa tito ko para makapagpahinga siya. Pagkalipas ng 2 araw, sa kolehiyo, isang kotse na may mga royal plate na nakapark sa labas ng pangunahing gusali at nakatawag ng maraming atensyon. Ang mga maharlikang sasakyan ay bihirang lumitaw sa paaralan pagkatapos ng lahat. Lumabas ng gusali sina Daisy at Freya at nakita nila ang isang blonde na lalaking nakaitim na suit na naglalakad palapit sa kanila. Ikaw ba si Miss Vanderbilt? Nagulat si Daisy. Kilala ba kita? Sumagot ang lalaki, ako ang assistant ng His Majesty King William, Paul. Nais kang imbitahin ng kanyang kamahalan. Sa palasyo, inilagay ni Freya ang braso niya sa harap ni Daisy para harangan siya. Bakit siya gustong makita ng kamahalan? Kabanata 1740. Napangiti si Paul. His Majesty would simply have to have chat with Miss Vanderbilt. Natahimik sandali si Daisy bago tumangala. Sige, sasamahan kita. Lumingon siya at kinausap si Freya. Don't worry, babalik din ako agad. Sinundan niya si Paul sa loob ng sasakyan.
Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga estudyante sa paligid niya habang pinapanood ni Freya ang sasakyang papalayo, nakasimangot, at nagpadala ng mensahe kay Noel Ace. Samantala, dahan-daang pumasok ang sasakyan sa White Ivy Palace. Ang mga puno ng sycamore ay nakatanim sa magkabilang gilid ng driveway. Dumungaw si Daisy sa bintana, at isang matandang, engranding palasyo ang nakatayo sa gitna ng isang malaking, malawak na hardin ng rosas. Ang malawak na kerehan ay isang golf course, at may mga estatwa ng mga Diyos na nakatayo sa harap ng pangunahing pinto. Ito ay isang natatanging tanawin. Ang mga maharlikang bandila ay naglapana sa ilalim ng asul na kalangitan. Bumaba si Daisy sa kotse at sinundan si Paul, na dinala siya sa main hall. May isang higanting chandelier na nakasabit sa kisame na gawa sa gintong tanso. Mayroon itong ivory at glass sockets na maaaring maglaman ng 76 na kandila. Dumaan sila sa isang mahabang corridor sa malambot na carpet na nakatikip sa granite tiles patungo sa drawing room. May mga masining na eskultura sa mantle kasama ng mga kwadro na gawa, na ginagawa ang buong lugar na parang ito ay isang gawa ng sining sa sarili nitong. Dinala siya ni Paul sa isang sopa na may mataas na likod, tumalikod, at yumuko. Miss Vanderbilt, please wait here. Ipapaalam ko sa kamahalan ang iyong pagdating. Tumanggaw si Daisy. Pagkaalis ni Paul, tumayo siya sa harap ng bintana na nakaharap sa hardin ng rosas at mga puno. Ang buong palasyo ay parang mula sa isang fairy tale, maganda, romantiko, at matikas. Nang makarinig siya ng mga ingay mula sa pinto, lumingon siya at nakita ang isang gwardya na nagbukas ng pinto. Pumasok ang isang matandang maringal na lalaki na nakasuot ng maitim na suit at sombrero na may dalang gintong tungkod. Si Paul ay naglalakad sa likuran ni Haring William. Humakbang siya at may ibinulong sa kanya. Itinaas ni Haring William ang kanyang kamay bilang senyales na maghintay si Paul sa labas. Umalis si Paul at isinara ang pinto. Nag-curtsy si Daisy bilang paggalang. Kamahalan. Inalis ni Haring William ang kanyang sombrero, lumakad papunta sa sopa para maupo, at tumingin kay Daisy. Ikaw ang babaeng nakikita ng apo ko. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Daisy. Oo, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong formal na magpakilala. Ang pangalan ko ay Daisy Vanderbilt, ang girlfriend ni Noel Ace. Ikinaway ni King William ang kanyang kamay. Hindi mahalaga sa akin kung sino ka. Gusto ko lang malaman kung iniistorbo mo ang apo ko. Tumigil si Daisy, saka ngumiti. Kung istorbo ang pag-uusapan, inistorbo niya muna ako. Kumunat ang noo ni King William. Ano, nilagay ni Daisy ang kamay niya sa ilalim ng baba niya, nagpakita siya sa tabi ko at tinuloy ang interes ko. Nagkaroon kami ng feelings at natural na nagkasama. After that, she shrugged. I guess that's my charm. Seryoso ang itsura ni King William. Napakaganda na mayroon kang kumpiyansa, ngunit dapat ay mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang maging kumpiyansa. Babae, maaaring gusto ka niya sa hitsura mo ngayon, ngunit ang pagkakaroon ng magandang hitsura ay hindi katumbas ng anumang bagay bago ang mga benepisyo. Nagtataka si Daisy, ganoon ba kahalaga ang mga benepisyo? Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gustong habulin ng lahat ng nasa matataas na klase ang malamig na bagay na ito. Ngumisi si King William habang pinapayuhan siya. Ang bawat pangunahing pangangailangan ng tao ay nangangailangan ng pera upang mapanatili. Ang kalakalan ay isang transaksyon ng mga benepisyo, at gayon din ang entrepreneurship.